kaibigan, sa ating mga giliw na nakikinig, naalala nyo ba nung iniimbestigahan yung mayor ng Bambantarlac, Alice Guo, pina-check ng mga senador sa Philippine Statistics Office, sino ba itong Alice Guo? At lumitaw dalawa ang Alice Guo sa records ng Philippine Statistics Authority. Tapos recently, pina-check naman ng House of Representatives Quadcom, no? Yung meron ba talagang mga ganitong mga mamamayan? Ang pangalan ay ano ito? Mary Grace Mary Grace. Piatos. Chippy McDonald. Donald. Ano ba ito? Yung Nova ang apelyido? Ano ba yan? Basta may Nova, may Owishi. Carlos Uwishi. Gano'n, Mga chichirya. Oo. Tapos yung apelyido nung isa, Tempura. Sabi nung 405 out of pinacheck ng 677 na pinacheck ng House of Representatives, 405 o 60% hindi totoong mga tao raw, okay? Mga alias nga siguro. Tapos may pinacheck pa ngayon ng House of Representatives na 2,000 pa, no? Paano ginagawa ng PSA ito? Makikipagpanayam tayo Sa Assistant National Statistician ng PSA, si Miss Mariza Grande. Good morning po, Miss Mariza. Good morning po sa lahat at magandang umaga po. Ma'am. Good morning. Paano niyong ginagawa ito? Naka-database ba lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas at na-check nyo kaagad ng ganito? At gaano kabilis po ginagawa yan ng PSA? Okay po. Ang PSA po ay central repository ng lahat ng civil registry documents, vital events, birth, marriages, death ng lahat ng Pilipino, no? Basta na-i-report po ito, na compulsory naman po ito na dapat marehistro, ay makakarating po yan sa datos sa PSA. Ginagamit po natin yan sa verification kung magre-request, halimbawa, ng copies ng birth, marriages, or death ng isang Pilipino. In fact, kasama din po dito yung mga vital events ng mga kababayan natin na nakatira sa temporarily or permanent sa abroad. Aha. So, saan ang gagaling itong mga records po na ganito? Yung birth, halimbawa, birth records or yung marriage records, death records. Kanino po dapat ang gagaling ito? Sa mga municipal registrars, city registrars, ganun lang? O pati sa mga privado, halimbawa, pribadong ospital, publikong ospital, mga ganun po, simbahan? So, bawat munisipyo po ay meron tayong local civil registry office. So, ang rule po kasi natin kung saan po pinanganak, kung saan namatay or kinasal yung couple, doon po siya i-register sa local civil register. At kailangan po itong i-submit sa PSA lahat ng datos, lahat ng narehistro within the month on the 10th day of the following month. So every month po yan, nagsasubmit yung ating mga local civil registrars sa PSA sa lahat po ng kanilang narehistro. Opo. Okay. Yung mga local civil registrar, saan naman nila nakukuha yon? Lahat ba talaga ng tao nagre-rehistro ng kanilang kapanganakan, yung mga magulang, kapanganakan ng mga anak, or kasal nila, or mga kamatayan ng magulang, o lolo-lola, ganun po? So ganito po, Sir Jairus, ang based po sa datos natin ng 2020 Census of Population, 96.6% ang may register ng birth certificate. So karaniwan po ito kung nanggagaling ito sa rehistro na prepare sa mga hospital, kung ang bata ay pinanganak sa hospital halimbawa. Pag ito naman po ay pinanganak outside the hospital, kung may mandato na magrehistro yung mga midwife, meron po kasi tayo mga professional midwife, or meron din tayo yung mga hilot, no, which is a common late registration. Ito yung mga kumbaga non-professional. So, yun po yung proseso. Lahat dapat ng birth, marriages, or death that occurred within the city municipality, dapat po itong mai-report sa ating local civil register. Okay. So, obligado ang mga ospital, mga komadrona, mga ganyan po, midwives, Yung kasal naman po, sino po yan? Mga pare, mga pastor, mga ganyan po. Or, ang may mandato naman sa pwede magkasal yun Ano po? Yung may mandato magkakasal, ito yung mga paris, priest, ministers, imam. So sila yung kumukuha ng authority to register and authority to solemnize a marriage.
sa PSA dahil mandato po yan ng ating civil registrar para bigyan sila ng lisensya. Pero may inherent na function ng pagkakasal itong mga judges, mga mayors, so sila din po ay pwedeng magkasal. So lahat sila po yung may mandato naman na mag-prepare ng marriage contract ng parties at yung parties din, they have responsibility na i-report sa ating local civil registrar itong marriage occurrence na ito. Opo. So kailangan may papeles talaga kasi yun ang magiging batayan sa pagrehistro nila na ipapaabot naman sa inyo sa sentro, sa central, kumbaga. Opo, tama po Sir Jairo. Kasi 4 na kopya yan ang piniprepare upon pag kinakasal, no, meron tayong 4 na kopya na piniprepare. So pati yung ship captain na otorisado magkasal, hindi pwedeng ora-orada o kasal na kayo. Kailangan gagawa pa pala siya ng papeles, no? Yung mga ship captain naman po, ito yung mga, kumbaga, may mga special circumstances na allowed po sila, binibigyan sila ng mandato na magrehistro ng kasal ng kanilang nasa ship, no? Halimbawa. So, they have also to prepare the certificate of marriage para po ito ay marehistro. In default po, kapag po ang solemnizing officer ay hindi po nila nagawa, kailangan yung parties involved ay kailangan i-report nila ito sa local civil register. Yung ikinasal, ano po? Yung death certificate naman, sino po ang nagpapadala nito? Yung, kung hindi po nagawa ng mga kamag-anak, yung punerarya o barangay, ganun po. Karaniwan po, pagka sa birth, pag hospital, sila po yung hospital po nagpapadala sa ating mga local civil registrar for registration. So yung mga parents po, kukuha na lang po ng kopya, yung kanilang original copy sa local civil registrar. Pero for some, I think, pag-death naman, no, sila yung lumalakad ng dokumento kasi meron tayong burial permit. So, ganun po yung proseso. But then again, ang responsibility po na talagang to ensure na ma-register, yun pong mga involved parties, yung mga parents para sa birth po at yung couple sa marriage. Kasi hindi ka pwede mag-living kung walang death certificate, ano po? Yes po. So, requirement po yun. Kaya binibigay po nila yun sa pamilya. Sila yung nagdala sa municipal health officer or sa munisipyo para mag-acquire naman po ng burial permit. Tapos, yung po mga lokal na civil registrars, ilang araw dapat? One ba sila na nagsusumiti sa inyo ng mga records? Ganun po ba? Iniipon o araw-araw na merong sinisilang, ginakasal? Every month po, so kino-compile nila yung lahat ng nakarehistro na birth, marriages, and death dun sa kanilang jurisdiction. And then after that, on the 10th day, no, pagkatapos ng 10 araw, kailangan ay i-submit nila yung compiled na birth, marriages, and death sa aming mga provincial offices. Otherwise po, meron kaming monitoring na delayed submission po sila. Pag delayed submission sila, paano? May parusa? It's part of, meron po kami monitoring, no? May mga field, ang tawag incentive natin, no? May mga awarding system din si PSA para ma-monitor yung mga LCRs na nagbibigay ng timely submission sa ating meron premyo mga local registers. Pero pag late po yan, kinukol po yan ng ating National Statistician and Civil Registrar General. Minimemuhan sila na kailangan mag-submit ng kanilang mga reports sa PSA. Ngayon, sino ba nagpapasweldo doon sa mga local civil registrars? PSA po o yung mga munisipyo, mga ganun po? Sila po ay direct na under supervision ng ating mga mayors kasi sila po ay under mga department heads po sila ng ating mga local government units. I see. So, hindi kayo ang nagpapasweldo sa kanila? Hindi po, PSA. May tanong po sa inyo si Ms. Relsa, ma'am. Sandali. Ma'am, yearly po nagkakaroon po tayo ng count kung ilan po ang mga Filipinos nationwide. Ang basis niyo po ba doon ay solely sa birth and death certificates lang or may iba po kayong way to count? Meron po tayong census every 10 years po yon, every decade. So yung latest na
decade census po natin ay 2020. Right now po ongoing yung ating mid-year census of population and community-based monitoring system. So ongoing po yung pagkakandak natin yung census para makount po yung total population. Ang ating pong vital statistics nakukuha natin sa birth and death, ginagamit naman po ito sa population projection, para makita natin by year ilan po yung estimated na population na makukuha natin. Based po dito sa ating regular na registration na nakukuha. Annually kasi nagre-release po tayo ng birth and death statistics. So ito pong mga umiikot po ngayon, ito mid-decade po, kumbaga. Kasi every 10 years, 2020 yung huli. So ang next na national census is 2030. So ito pong nangyayari ngayon, may mga umiikot po ngayon ay mid-decade census din. Mid-decade, tama po. Mid-decade, Sir Jairus. Opo. Tapos, nakukuha rito kung ilan ang babae, ilan lalaki, mga ganyan po? O doon sa... Yes po. Nabibilang na rin dito. Tapos, ilan yung mga... Nabe-breakdown na rin sa edad, bukod sa kasarian, sa edad, sa income level, mga ganun po. So meron po tayong mga datos na nakukuha sa census like yung age, yung by age group, yung sex po. So marami pa pong ibang mga demographic characteristics na nakukuha dito sa ating mga datos sa census. Ma'am, paano naman po kapag ayaw i-disclose ng household yung information? Like for example, ilan yung nakatira? Maaari po bang gawin yun na ayaw po namin, ganun? Meron po kasi tayong batas kung saan ay minamandato na lahat ng mamamayan sa ating country ay kailangan pong sumagot dito sa ating census. Kaya po kailangan na mag-cooperate po tayo kasi mahalaga po ang pagkandak ng census. So ngayon po ay para po ito sa mid-decade na census at kasama na rin po yung community-based monitoring system. Hindi ba pwede silang samahan na lang? Kasi may pagkadudoso rin yung mga tao ngayon kasi panahong Pasko, ganitong panahon, maraming akyat bahay din, maraming magnanakaw. Pag tinanong ka, ilan na nakatira dyan, ilan ang lalaki, ilan ang babae, anong mga edad nila, magdududa ka, ano kaya ito, minaman-manan kaya ito para akyat bahay kami? Ganun po So, hindi po ang ating pong mga enumerators naman po ay may mga valid IDs yan na dala-dala at mga uniforme para ma-identify po sila na sila po ay mga census enumerators po natin. Ma'am, nakokopya yung uniforme at saka ID But mari po kayong tumawag sa aming hotline para i-validate po. And bago po yan sila mag-coordinate naman sa mga barangay ay kumbaga ang aming field offices ay coordinate sa mga barangay level, LGU level para po ma-disseminate itong very important na activity na ito ng PSA. Oo nga po. Ngayon, nahihimay din ba rito, nakukuha nyo rin yung datos kung halimbawa, anong sector sila? Mga mangingisda, magsasaka, o service sector, tapos kung sila ba ay empleyado o estudyante or may sariling negosyo, gaano kalaki, malaki, maliit, or middle level, medium size, ano po, ganon. Nakukuha po yung mga ganon. So, malawak po ang nako-cover po ng census. So, kasama po yan yung occupation, yung iba pong mga demographic characteristics. Kaya mahalaga na yung ating mga kababayan ay ibigay yung tamang information kapag po so yung mga household po na halimbawa hindi po walang tao kasi nagtatrabaho, pwede rin naman pong iwan nila yung mga self-administered questionnaire para sila na po yung mag-fill out sa ating census. Tapos pumapasok po sa isang database ito. Iklaro ko lang, Sir Jairus, yung census kasi ibang team. So, meron po kaming, of course, data processing for that. Yung doon naman po sa mga birth, marriages, and death, kung saan ang aking service ay in charge, meron po talaga kaming database. Sa ngayon po, meron na tayong 195 million na records ng lahat ng mga Filipinos na nasa database namin. So, dito po kami nag-verify kapag may mga
very important like ongoing investigation nga dito sa ating House of Representatives at iba pang mandato ng mga government offices. So, nasi-check po namin based dun sa datos na ito-provide ng ating mga government agencies. Oo. So lumalabas dalawa ang database nyo, yung batay sa census, tsaka yung batay sa mga submissions ng mga local civil registrars. Ganun po ba? Yung pong sa amin po sa database, isa po yan sa data, isa kasi sa mandato namin is civil registration. And then meron po tayo yung mga official statistics na kasama nga po yan yung mga census surveys. And meron po din tayong community-based monitoring system, parang census din po ito. At yung isa pa po na mandato ng PSA, yung ating national ID system. So may kanya-kanya po kaming mga database. So yung sa service ko po, kami po yung in charge sa birth, marriages, and deaths po. Ngayon, gaano kadali po ito? Ano? Kasi ang bilis ng mga binibigay niyong sagot, nagugulat din kami. At hindi naman basta ano lang to, no? Yung bubuklatin niyo, may folder bawat isang mamamayan, 195 million na po yung nasa database niyo. Ibig sabihin, pati mga patay, ano, nandiyan na po sa inyo. Kasi nasa 119 pa lang po ang milyon ang buhay na Pilipino ngayon. Ano po, pati sa inyo, 195 million. Ngayon, paano po itong paano ina-access yung database na yan? Pagbukas ng computer, makikita nyo kagad ng pangalan. Makikita nyo kung meron doon Mary Grace Piatos or Chippy McDonald's, mga ganon, o pagbilidong Tempura, mga ganon. Ganon po kadaling i-check sa database. Yun pong aming database na 195 million, kasama na po lahat yun ng birth, marriages, and deaths, Sir Jairus. Now, ngayon, yung process of verification po namin, nagre-rely po kami basically doon sa information. So, in this case po, kay Mary Grace Piatos or yung mga listahan na pinadala ng ating House of Reps, ay pina-priority po natin ito dahil, syempre, ongoing yung mga investigation. We fully cooperate po. So, ang proseso po namin, madali lang naman po. Kasi based lang po sa name na binigay po nila, I think most of the list ay nagpo-contain lang po ng first and last name. So, bine-verify po namin yan. But it's not conclusive na 100%, no, yung aming verification for that. Kasi names lang po yung sinabit nila. So, dun po kasi sa amin, sa PSA, kapag ka nag-request ka ng birth certificate, yung mga other information na nire-require namin, yung date of birth, place of birth, yung pangalan ng magulang, name of father or mother. So ito po, yung mga, kumbaga, minimum dapat na requirements natin. But based doon sa available na binigay po nila, nag-release nga po tayo ng information na 405 out of 677 po ang negative records. Ibig sabihin, based po sa pangalan, wala po silang record po sa PSA. Ma'am, another question. Since madali lang po hanapin yung mga names and million na nga po yung naka-record nyo dito, ano naman po yung security measure na meron ng PSA para po di po siya maging hackable o maging ma-hack? Oo nga, no? Kasi delikado po yun. Personal information. Yeah. Meron po tayong mga sistema in place sa ating civil registry system kung saan po ay may mga protocols po kami at may mga vulnerability scanning to check kung may mga activity ng database. So regularly po we monitor this, and of course in coordination dun sa aming mga IT department ay binabantayan natin and ensure that lahat po ng data ay hindi po mahahack at and we ensure po na we protect the data. That's why pag nagbibigay po kami ng information, we strictly follow po yung mga Data Privacy Act provisions doon sa pagre-release ng mga dokumento, especially pag sa mga individual levels po. I see. So, tapos, yung mga ganyan, ano? May mga fingerprints na rin po ba dyan? Or eye prints? Or, kasi ako natatawa ako, meron akong footprint nung ewan ko, toe prints ba yun? Yung kulay violet na tinta, pati yung paa ko, nung sanggol ako, meron ganyan. Hanggang ngayon ko meron po ganun. May mga na-register, like, especially pag mga born abroad, dati nakikita ko din na may mga footprints
Pero hindi Oo. naman po ito nire-require. Pagka birth information lang po yung nilagay doon Oo. sa certificate of live birth or doon sa Oo. report of birth. Hindi naman po necessary yung mga biometrics kasi baby na po or Oo. iris. So wala po yun. Opo. Aha, I see. Ma'am, ang ganda ng kwento nyo ha. Maraming salamat po sa mga kinuwento nyo sa amin. Very, very enlightening po at nakakatuwa na ganun pala kaganda yung sistema natin. Okay, thank you po. God bless and mabuhay po kayo sa Philippine Statistics Authority. Once again, Thank that you po. was Thank you. Assistant National Statistician Marisa Grande. It's 9:21.